yung ulan dito sa ating location. So yan guys, at ito yung tinatambak natin na tubig ulan para pag wala pong ulan ay yan po yung binibigay natin sa ating mga plants dito sa ating munting garden. So yan yung sinasabi natin before sa ating video na area ay ginawa kong ICU area kasi ayan, pag maulan ay nababasa po yung ating mga cactus and succulent na dehydrated. So yan, hindi naman sila directly na natatamaan ng ulan. So medyo ano lang siya, konti, pero ayan, basang-basa po yung soil cactuses natin. So ayan, medyo happy yung ating mga plants kasi gustong-gusto po ng ating mga cactuses yung tubig ulan. So yan, at siguro mga ilang obserbahan natin kung pwede na natin silang ibalik. Yung iba dito, ibalik natin dun sa area na pwede nating paglagyan. So yan po guys, yung dahilan kung bakit dito ko nilagay yung ating mga dehydrated na cactus and succulent kasi ayan, tuwing maulan ay nababasa po yung ating mga cactuses. Heto lang naman yung solution kung para maibalik natin sila sa dati nilang ganda. So ipaulan natong ating mga cactuses na medyo dehydrated. So yan, at medyo masaya sila ngayon kasi naulanan sila. And then yung pag na guys, pag wala ng ulan and then medyo dry na yung kanilang soil, ay yung naipon natin ay yun po yung pinandidilig natin sa ating mga cactus and succulent. So yan guys, yung update sa ating mga cactus and succulent na nilagay po natin dito sa ating ICU area. So yan, at buti na lang at umulan at naipakita ko po dahilan natin kung bakit natin dito nilagay yung ating mga plants. Bakit dito na area yung ginawa nating ICU area. So yan, and then abangan nyo po guys yung update natin sa ating third flat vertical wall. Kasi before, nagsabi ako sa dating video natin na papakita ko sa inyo yung third flat vertical wall natin. So heto na guys yung update sa ating third flat vertical sa ibaba, I mean ng ating vertical wall. So heto yung part na kung saan gumagawa tayo ng grafted crested euphorbia. So heto na sila guys after ng isang buwan na ata to, kasi December ko to ginawa. So yan na sila guys, heto yung mga plants na nilagay ko dito sa third flat natin. So at is na naman itong ating yung ating hetong dalawang crested euphorbia, grafted crested euphorbia. So hindi ko na sila ginalaw dyan dito na side. So tinanggalan ko sila ng yung mga hindi straight na mga branches ng ating euphorbia ay tinanggal ko. So nakikita nyo dito ay puro na straight. So and then heto yung vine at parang siya, damo siya, pero tingnan natin kasi meron akong gagawin dito. So yan, i-update ko sa inyo guys kung ano yung mangyayari dito sa vine. So hindi ko siya kukunin, i-ano lang natin siya, palabasin natin siya dyan sa euphorbia kasi meron akong gagawin dito. So abangan nyo yan guys. So heto na yung update sa ating mga plant dito sa third flat. So meron tayong dinagdag and then meron tayong binawas, meron tayong nire-arrange
So, yung mga albo natin na euphorbia ay, so ayan na sila guys, nakakalat na sila ito na area, ayan, at kitang-kita naman po yung pagkaputiin ng ating mga euphorbia. So, dito sa baba ay, ayan, naglagay tayo ng mga cactus, iba't ibang variety ng gymno, echinopsis. So, ayan, inaayos ko lang tong ating meron kasi akong naisipan na gawin dito yung vine na ito. So, meron din tayo doon sa loob ng ating terrace. So, yan. And then, ayan, heto, kukunin ko lang to guys, ilipat ko lang siya dyan. Ayan, madali lang naman tong, tumubo. Kasi napakatibay na, hindi naman siya, para lang siyang damo kasi mabilis lang siyang maglash. So, yan na guys, yung itsura, bagong itsura ng ating third flat. So, yung mga euphorbia natin dito na crested, ayan, inurong ko na sila doon sa, sa tabi ng wall. So, heto yung ating euphorbia. Hindi ko pa siya natanggal kasi gusto ko na medyo malaki na yung mga branches ng, ng albo natin. So, ganyan na sila guys. Medyo maaliwalas na dito na side. And then, heto na crested, kinuha ko dun sa dulo. So, nilipat ko siya dito guys. Pinutol ko yung sa, sa baba. Ayan, nakatayo lang siya dyan. Gitna ko lang siya. So, heto yung mga crested natin. Kung napapansin nyo, medyo, yung, hindi siya mataba. Medyo, anong tawag doon, yung, mapayat sila. So, dahil nung tanim natin ito ay sobrang init po nung time na yon. So, hayan, at medyo dehydrated, and then, payat natin to na, crested. So, dito sa baba naman po ay iba't ibang klase ng cactuses. Ayan, kitang-kita po ang ebidensya na medyo matagal na natin silang inayos dito kasi yung mga po ay nagsibuan. And then, yung mga natin, ayan, meron akong tinanim na hawortias dito na side, and then dito na side ay yung ating lemon cactus. Ayan. Mga to sila, yung mga malalaki nating cactuses na kinuha doon sa vertical wall. And then heto guys, yung naiwan dito, yung isa nating heto crested. Ayan. Hindi ko pa siya tinanggal kasi naulanan. So medyo gusto ko siyang tanggalin pag medyo na maganda yung panahon. So heto din. So heto na lang sila ang naiwan dito. Medyo maaliwalas to na side. Iwan ko na yung garden natin dito kasi ayan, maaliwalas, and then palaki yung pagbabago. And then hindi na sila crowded tingnan. So, heto na lang yung nang iwan guys. Medyo na sila. Konti. And then, ayan. Heto yung pinaparami natin, yung ating albo. Ayan. Medyo maselan to na na variety ng euphorbia. Heto yung maselan na variety, yung albo. Ayan. Ghost, ata ang tawag nila nito, ghost euphorbia. So, iyan. And then, yung iba dito na medyo magaganda yung tindig. Ayan, gagawin natin rootstock. So, yan, medyo marami ng damo guys. Kasi hindi ko na asikaso ng ilang araw. Mainit masyado dito na area. So, meron akong ginagawang solution para hindi sila masyadong matamaan ng araw. Kasi dito na area pag 9 o'clock, mainit na po. So, yan, at yung iba nating cactuses dito ay medyo dehydrated, and then yung iba ay
Ayan, ano na sila, yung lumiliit. Yan yung nagiging resulta pag expose sila sa sobrang init. And then yung iba nating euphorbia guys, ayan, medyo nanilaw kasi sa sobrang init po yan. So, yan. And then dito na side, medyo maaliwalas na. Ayan. And then yung nilagay natin dito guys, ayan, meron tayong aloe. And then meron tayong bago dito na euphorbia. Ito yung aloe na iniwan ko dito. Mother plant to na aloe eh. And then ayan yung isa nating aloe. Ayan. So, heto lang yung ginawa natin. And then heto guys yung bago nating euphorbia. Ayan, bigay lang po ng kaibigan yan. Sa nating kaibigan. Binigay niya sa akin yan. Kasi binigyan ko siya ng mga cactus. And then yung ating napakagandang Sansevieria. So, yan yung update sa ating third flat. So, yan yung mga pagbabago dito sa ating garden this year 2025. So, gusto ko kasi na meron tayong bagong aayusin na flat sa 2025. So, heto na siya guys. Heto na yung ating flat. So, heto yung update sa ating napakagandang mga Sansevieria dito sa ating garden. Ayan. So, meron pa tayong itadagdag dyan na area. So, yung toppings na nilagay natin guys ay rice hull lang po. Hindi na ako naglagay ng mga bato-bato kasi sobrang init po dito na area. Ito po yung or stone yung nilagay nating toppings ay sobrang init na po. So, magiging dehydrated po yung ating mga plants. So, ito medyo malaki na siya. Sobrang ganda nito guys, yung ating dinugtong na albu. So, yan lang naman yung update sa ating third flat ng ating mga plant dito sa ating third flat dito sa ating munting garden. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panunood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching and God bless at abangan niyo po ang susunod na mga updates natin dito sa ating munting garden.